Pilipinas, Pilipinas, isulong magandang bukas. Kahirapan ay magwawakas upang kaunlaray malasap. Pilipinas, isulong ang magandang bukas. Ang segment po na ito ng ating programa ay maghahatid sa atin ng karagdagang kaalaman at kamalayan sa mga personalidad, propesyon, institusyon, kasaysayan, mga kaganapan at isyo ng ating lipunan kung saan atin pong iginagalang at kinikilatis ang paninindigan, ambag, opinyon, #PAW ng mamamayan. Sa pagkakataong pong ito, ang atin pong makakapanayam ay isang mamamayan ng ating bansa na nagpayanig sa kasaysayan ng sambayanang Pilipino dahil mas pinili niyang manindigan sa panig ng katwiran, katotohanan at justisya para sa bayan. Isa pong magiting na abogado de Campanilla at doktor ng tao, likas na matapang, may puso, katuwang ng inyong Chief Public Attorney sa pagtatanggol lalong-lalo na sa mga walang kakayanang ipaglaban ang kanilang karapatan. Wala pong iba, kundi ang ating PAW Forensic Laboratory Division Chief, Dr. and Attorney Erwin P. Erpe. Welcome po, Dr. Erpe, sa ating programang #Pala. Magandang hapon po, Chief. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita dito. Pero bago po nating simulan ang ating mga katanungan, kilalanin po muna natin si Attorney and Dr. Erwin Erpe. Panoorin po muna natin ito. Dr. Attorney Erwin Erpe, pangalang tumatak at gumuhit na sa kasaysayan ng forensic medicine sa Pilipinas. Nagpakadalubhasa siya sa larangan ng medisina at abogasa, hindi para yumaman, kundi ang magsilbi sa mga maralitang Pilipino. Hindi siya nasilaw ng mga ibang bansa, bagkos pinili niya na magtrabaho sa gobyerno para tuparin ang misyon na ipagtanggol at bigyan ng hustisya ang mga mahihirap nating kababayan sa pamamagitan ng libreng forensic services. Yung mata ko po, sinusuntok po ito. Tapos, tinusok po niya ng daliri yung mata ko po. Bumus po yung dugo po nito. Hinampas niya po ito ng barbell. Binulat niya ako. Pinag-umpog-umpog niya ako sa pader. Inaampasan ako ng figurine. Namamlansya po ako, pinalansya yung mukha ko. Tapos sinaksak niya pang ako na ng gunting dito. Sa kontrobersyal na kaso ng kasambahay na si Bonita Baran na 5 taong ikinulong at tinorture ng kanyang mga amo sa Quezon City, kinilala ng Senado at Korte ang testimonya ni Dr. Erpe bilang medico-legal expert. The cause of the blindness of the right eye, Your Honor, is traumatic injury. Caused by what? Blunt instrument or a fist or blunt force. I saw more than 200 injuries and scars all over the body, starting from the scalp and down to the feet. The most severe injury was blindness of the right eye, secondary to traumatic injury. No? And the left, ganun din. May traumatic injury, it was operated. Nung nakita ko siya, mag-apa rin ang mata niya. Sa likod, marami rin, multiple scars sa kanyang extremities, ganun din, napakarami. And most of these extremities are from sharp weapons, no? Sharp, matatalas yung ginamit. Ganun din sa paa niya. Nabigyan ng hustisya si Bonita Baran matapos mahatulan noong 2017 ng Quezon City RTC ng reklusyon perpetua o 20 hanggang 40 taong pagkakakulong ang babaeng amo, habang 14 na taon naman sa lalaking amo. Laki ang naging bigat ng forensic findings ni Dr. Erpe para makamit ni Kian ng hustisya. Guilty sa kasong murder ang 3 pulis Caloocan na hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Si Dr. Erpe rin ang nagsagawa ng forensic examination sa mga bangkay ni Carl Arnaiz at Reynaldo Culot de Guzman, mga kabataang napatay rin sa anti-illegal drugs operation.
at ang 16 anyos na si Christine Lee Silawan na pinatay sa saksak sa Cebu at tinalupan pa ng balat sa muka. 8 oras din ang ginugol na forensic examination ni Dr. Erfe sa bangkay ni Richard Santillan, aide ni Attorney Glenn Song na napatay sa police operation. Isang set of wounds niya ay nasustain niya noong siya ay buhay pa. At yung iba pong mga tama niya ng bala sa katawan ay noong patay na siya. Meron pong mga tama sa katawan ni Richard na wala na pong tissue reaction. Ibig sabihin ho ay patay na si Richard nung tumama sa kanya yung mga bala. Nakakita po kami ng sign ng pambubugbog, pagsasaksak, or sign of torture sa kanyang katawan, multiple trauma sa kanyang ulo, sa kanyang dibdib at sa kanyang tiyan. Marami din pong puncture wounds o pagtusok sa kanyang likuran at sa kanyang lower extremities o mga paa. So hindi po ito pwedeng mangyari, sir, sa isang senaryo na legitimate encounter? Kung encounter po yan, barilan, ay mukhang hindi po. At saka po yung ibang tama po ni Richard ay hindi po consistent with an encounter. Thank you, sir. Ang ibig sabihin mo ay mukhang yung ibang pwesto po niya ay nakatalikod po si Richard noong tamaan siya ng bala. Dahil naman sa kanyang expertise sa forensic anthropology at dental identification, natulungan ni Dr. Erfe ang maraming pamilya ng mga biktima ng paglubog ng MV Princess of the Stars na makilala ang mga labi ng mga naagnas na kaanak. Pinangunahan din ni Dr. Erfe ang anthropological examination at identification sa mga labi ni Bishop Teofilo Camomot na isang requirement ng Vatican para sa kanyang canonization. Pinasaringan pa siya noon ni dating Pangulong Noynoy Aquino na peke umano ang kanyang certificate at inihalin tulad pa sa mga diploma sa rekto. Pero agad na robesbak si Dr. Erfe at ipinaalala niya sa dating Pangulo na isa siya sa nagsagawa ng forensic analysis sa asasinasyon kay Benigno Ninoy Aquino Jr. Noong 1996 pa ho ay medical legal consultant na ako na iba-ibang ospital. At noong 2004 nga po ay kinuha kami ng Public Attorney's Office para pag-aralan yung assassination, yung forensic analysis ng assassination ni Senator Ninoy Aquino. Kami po nag-aral noon at alam po yun ng dating presidente. The contents of this book was part of the petition to reopen the case of the Aquino Galman. No? This was filed in the Supreme Court in November 2004. Unfortunately, the case was never reopened. The reason was ayaw ng family, na Aquino family. But this became the basis for the commutation of sentence of those who were involved or were previously convicted in the case of the double murder of Aquino and Galman. So later on, nakalabas din sila lahat because of this case. Kung pakapalan lang naman ng resume ang pag-uusapan, hindi magpapahuli dyan si Dr. Erwin Erfe dahil aabot lang naman sa 32 pahina ang laman ng kanyang credentials. Nagtapos siya sa kursong BS Psychology sa UP Diliman. Nakuha naman niya ang Doctor of Medicine sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Naging lisensadong doktor siya sa Pilipinas noong 1993 at sa Amerika naman noong 1995. 2001 naman siya nang maging abogado. Pero hindi pa nakontento si Dr. Erfe at hindi tumigil sa pag-aaral. Kaya naman hindi na mabilang ang kanyang mga certificate, diploma at mga natapos na training hindi lang sa Pilipinas kundi sa London, Israel, Germany at Amerika. Multi-awarded din si Dr. Erfe. Sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, kinilala siya bilang Most Outstanding Alumnus from the College of Medicine at 4 na beses siyang hinirang bilang Most Outstanding Forensics Expert. Pinarangalan din siya ng Volunteers Against Crime and Corruption bilang Outstanding Individual in Government Service sa larangan ng Forensic Medicine. Hinirang naman siya bilang Most Outstanding Filipino in Forensic Science and Medical Evidence ng Gawad America Awards sa Los Angeles, California noong 2019. Iginawad din sa kanya ang Outstanding Master Mason in Forensic Science and Medicine in 2019 and 2021 award
ng Most Worshipful Grand Lodge of the Philippines at natanggap din niya ang 2021 Most Outstanding Tomasian Alumnus mula sa University of Santo Tomas. Matapang ding nanindigan noon si Dr. Erfe nang madiskubre ang illegal insertion ni na Senador Sonny Angara at Senador Franklin Drilon sa budget ng PAO na target buwagin ang PAO Forensic Laboratory. Senador Angara, Senador Drilon, sobrang abuso po ito sa kapangyarihan na ibinigay ng taong bayan. Saan po lalapit ngayon ang mga mahihirap? Yung 13 milyong Pilipino na taon-taon ay lumalapit sa Public Attorney's Office. Hindi na ho dapat. Dapat matuto na tayo na itong mga politiko na abuso sa kapangyarihan dapat mawala na sa Senado. Pero sa huli na naigang ustisya at masidhing panawagan ng buong Public Attorney's Office matapos na i-veto ni Pangulong Duterte ang illegal insertion sa budget ng PAO. Masayang-masaya tayo. Para sa buong forensic team. Napakasaya ng nararamdaman natin. Nagpapasalamat nga kami at nakita niya itong ginawa ni Senador Angara at Drilon. At ipinakita niya na hindi siya madadala sa politika. Nandoon siya sa hustisya. At yung puso niya may malasakit para sa mga mahihirap, mga biktima, no, na kinakalingan ng Public Attorney's Office. Alam niya kung anong trabaho ng PAO. Alam niya na kailangan ng PAO ang PAO Forensic Laboratory. Alam niya yun. Kaya kinreate niyan under his term. No? At hanggang ngayon, nakita namin na ipinagtatanggol niya yung creation niya ng PAO Forensic Laboratory Division. Sa halos 2 dekadang pagiging hepe ng PAO Forensic Laboratory, walang kapaguran at buong tapang at pagmamahal na ginagampanan ni Dr. Erwin Erfe ang kanyang tungkulin sa bayan. Higante man ang kalaban, maibigay lang ang libreng forensic services at madamayan hanggang sa huli ang mga maralitang Pilipino na naghahanap at sumisigaw ng hustisya. Yan si Dr. Attorney Erwin Erfe, ang tunay na PAO ng mamamayan. Wow naman! Yan po ang ating kuyang Dr. Erwin Erpe. Dr. Erpe, sa dami-dami at haba ng listahan ng iyong pinagpipitagang resume, pinag-aralan, napakaraming pinag-aralan, Doc. Nanggaling ka ba sa mayamang pamilya? Maraming salamat sa unang tanong ninyo, Chief. No? Sagutin ko muna yung unang bahagi ng tanong ninyo kung bakit mahaba yung listahan ng mga pinag-aralan ko. No? Ang ugat niyan ay yung kahirapan namin ng pamilya namin. No? Sa tingin ko kasi, the way out of poverty is education. So sa tingin ko, kung gusto mo mag-improve ang iyong sarili, mag-improve ang iyong pamilya, kinakailangan mag-aral kang mabuti. At hindi natatapos itong pag-aaral na ito. Noong nangarap ako maging doktor, may kasunod na pangarap yon na hindi ko sinasabi sa mga magulang ko. Gusto ko maging abogado pagkatapos ako maging doktor. Kaya yung sagot ko doon sa tanong na yon, galing kami sa mahirap na pamilya. At itong mga pangarap na nabuo doon sa kahirapan na yun, out of that poverty, ito yung mga malalaking pangarap na binuo ko noon, nung kabataan ko. Dahil sa hirap ito. Nakaka-emote naman yung sagot mo. Parang naisip ko yung buhay namin. Siyam kami magkakapatid, sabay-sabay nag-aaral. Sabi ni nanay, kahirapan, hindi dahilan para makamtan ang edukasyon. Ang edukasyon, magbibigay sa iyo ng kaunlaran. Totoo yun, Chief. Kaya hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako eh. Sa tingin ko kasi, liberating ang education eh. Bibigyan ka nito ng malawak na pananaw sa buhay. Eh, no? At importante na nag-aaral ka, patuloy na nag-aaral. No? Hanggang ngayon, nagba-masters pa ako sa law. Nag-umpisa yan mula nung elementary school, sa San Juan Elementary School. No? Ang presidente noon ay si Marcos. Ang mayor noon ay si Erap. Hirap na hirap kami noon, pati nga sa uniforme, kinakailangan pa kaming humingi ng tulong sa mga kamag-anak para makapagpatahi kami ng uniforme.
May uniforme noon, kulay brown na shorts at saka po polo o kaya t-shirt na puti. Hirap talaga ng buhay nun, Doc, di ba? Pero ano ba nagtulak sa'yo at tinahak mo ang pagiging doktor na, abogado pa? Nung bata ako, naisip ko na bakit ganito ang buhay, ang hirap? Ano bang kulang? Ano bang kulang sa mga magulang ko? Ano bang kulang sa aming pamilya? At ba't kami naghihirap ng ganito? So nag-isip ako, siguro kulang sa edukasyon. Kulang sa opportunities. No? Kaya nabuo sa pangarap ko, hindi ako papayag na habang buhay ay ganito kami, na mahirap kami. So nagpursige ako, binuo ko yung pangarap na maging doktor. Sabi kasi nung lola ko sa akin, Apo, pagka nawala na si Tito Jo mo, si Tito Jo kasi yung doktor sa pamilya ng Erfe, wala nang tatawaging Dr. Erfe. Recently namatay yung uncle ko, no? Na doktor na yon sa Virginia, USA. No? So ang lola mo nagbendisyon sa'yo para magdoktor ka? Opo. Ay yung pagiging abogado, sino naman? Ako na nag-isip nun. Dahil naisip ko, mangangarap ako na doktor. Pero alam ko naman napakahirap abutin nun eh. Ang iniisip ko nun, paano yung gagastusin ko sa pag-aaral ko, pambili ko ng libro, pambayad ko ng tuition, pagpasok ko sa araw-araw, yung baon ko, saan ko kukuha? Eh, hindi naman maibigay sa akin to ng mga magulang ko. Kaya yung pangarap na pagiging doktor, alam ko napakalayo noon. Kung kayanin man na maging doktor ako, I will just be one of those doctors. Yung libo-libong doktor. Kaya sabi ko, ayoko ng ganon. Kung mangangarap din lang ako, lakihan ko na. Sabi nga nila, dream big. Kaya nangarap po ako na maging abogado rin. Pero ang ginawa ng tatay ko kasi noon, ang gusto niya, nangangarap siya na maging doktor ako, yung kapatid ko, maging abogado. Pero actually, ang iniisip ko noon, gusto ko maging doktor and then maging abogado. Yun ang pinangarap ko. Pero wala po akong pinagsabihan nun. Pero balita ko, ikaw ay scholar ng mga mason. Opo. Naging full scholar ako sa PLM noon. And then, nakakuha ko ng isa pang scholarship noon. Kasi ang problema ko noon, yung pamasahe ko pagpasok at saka pambili ko ng mga libro. Kasi hindi kasama sa full scholarship yun. Balita ko din, nagpaparenta ka para mga BHS sa Betamax noon para may pamasahe ka at pambiling libro. Yan po ang ginawa ko noon sa ospital kasi wala nga akong baon. So, kinakailangan akong kumita. Kilala nila ako sa ospital na nagpaparent ng videos noon. Betamax, BHS. Pag nakita nila yung cabinet ko doon sa quarters ng mga interns, nandito na si Jojo. Alam na nila na nandun ako. Kasi yun po yung negosyo ko para... Kumbaga talagang sa kabila ng kahirapan ay sinikap mong maabot ang pangarap mo. Saan mo iaalay itong mga pangarap mong ito para sa pamilya mo lang? Meron ako nabasa noon na sinabi ni Marcos Aurelius. No? Pag meron kang pangarap, kung meron kang goal, i-commit mo yung sarili mo doon sa goal na yon, doon sa commitment na yon. At yung goal na yon should be for the common good. Ibig sabihin, hindi lang sa kagalingan mo, hindi lang sa kagalingan ng pamilya mo, kundi sa kagalingan ng nakararami. For the common good. For the common good dapat eh. So ito, pinangarap ko ito, hindi lang para sa akin, hindi lang para sa aking pamilya, kundi sa mas nakakarami. Inunong pa lang iniisip ko na maging relevant itong profesyon na ito. Kailan nagpasimula ang iyong interest na pasukin ang forensic sciences o field of medical legal? Ano ba ang nakikita mo na maitutulong mo sa nakararaming Pilipino sa paglutas ng mga kaso, mga krimen at pagbibigay hustisya? Nag-umpisa po ito nung maging medical legal consultant ako sa mga private hospitals at saka government hospital. Nagte-testify po kasi ako noon sa mga kaso, mga trauma cases sa encounter ko sa hospital. Nagte-testify ako in court. Nakita ko doon ang kakulangan ng isang medical legal consultant. Ano po ba yon? Sa interpretation mo ng mga injuries, ginagamit mo yung medical science. Pero may kulang ang medical science.
Yan po yung forensic science, no? Na gusto kong matutunan. Dahil sa pag-interpret mo ng mga injuries, kinakailangan mo ng ibang technology. Kailangan maintindihan mo kung paano nag-work ang barrel, kung ano-ano ang mga parte ng isang kutsilyo, paraphernalia. Kailangan maintindihan mo. Pati yung blood pattern analysis, nagpakadalubhasa kayo sa New York at nakikita namin na iba't ibang aspekto ng forensic sciences talagang inalam mo, pinagtiyagaan mong basahin. Wala kang katigil-tigil sa pagbabasa, Dr. Erpe. Kasama po dyan yung forensic photography. Sa tingin ko kasi, kailangan ma-document mo ang ebidensya na maganda eh. Kinakailangan na Para maintindihan ng mo to. hukom kung ano yung ebidensyang Kailangan totoo. maintindihan yon, no? Kasama yan sa pinag-aralan ko na kinakailangan maipresenta mo ito na maiintindihan ng hukom at maiintindihan ng mga abogado. At ng pangkaraniwang tao, ng layman. Opo, ito nakita ko ito sa hearing sa Senado, sa lower house. Kinakailangan ipaintindi mo dito sa mga legislators, dito sa mga senador, kung ano yung ebidensya na nakita. Natatanda ko sa kaso ni Kian Lloyd de Los Santos, ni Carl Arnaiz, ni Kulot de Guzman, ay nagpaliwanag ka sa ating mga senador. Opo. Kasi doon, kailangan ipakita mo sa kanila kung ano yung nakita mong ebidensya at ano ang ibig sabihin nitong ebidensya na ito. Pati kay Bonita Baran, tinanong ka ng mga senador noon. Nandun si Senator Enrile pa, no? Si Senator Enrile at saka si Senator Soto, naalala ko doon. Senator Nagtanong Jinggoy. nila doon about the evidence na nakita Senator natin. po, nagtatanong din sa'yo. Opo, Natatandaan ko po yan. At ang mga kasong yun, nagtagumpay at nagkaroon ng hustisya ang mga biktima. Nakulong. Okay. Pero ang tanong ng nakararami, halos 17 taong mahigit ka na sa PAO since 2004. Ano ba ang nagtulak sa'yo para piliin mo ang Public Attorney's Office sa lahat ng ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa hustisya na dito ka maglingkod? Bakit po? Alam niyo po, nung una, miyembro po ako ng UP Independent Forensic Group. No? Pinangungunahan no, ni Professor Bailen. Isang forensic anthropologist ng UP. Membro ako noon. Na-involve kami doon sa mga human rights cases. Itong mga human rights cases na ito ay meron kang makikita mo yung success mo kung ma-identify mo kung sino yung skeletal remains na yun na nare-recover namin. At masaya na kami noon. Pero noong nakita ko kung paano magtrabaho sa Public Attorney's Office, ito yung time na kinuha yung UP Independent Forensic Group ng Public Attorney's Office. Kayo nga po yan, Chief. No? Kinuha nyo kami para mag-evaluate, no? At pag-aralan yung kaso ng Pagpatay kay Senator Ninoy Aquino. Assassination ni Senator Aquino. Doon ko nakita kung paano magtrabaho ang Public Attorney's Office. Hindi lang ito investigasyon. Yung resulta ng investigasyon mo, gagamitin ito sa kaso. At pagka nagamit ito sa kaso, may posibilidad na makalabas itong mga wrongfully accused. Kaya nakita ko yung paano magtrabaho sa Public Attorney's Office. Nakita ko may resulta pala dito. Hindi lang ito mag-identify kung sino yung skeletal remains na ito na ginagawa namin doon sa mga human rights cases. Kundi yung pala dito, pwede mong mapalaya yung nakakulong. Yung wrongfully accused. Pwede mo ring ipakulong yung may mga kasalanan. At ito yung nangyayari at ito yung nakikita mo. Yun ang dahilan kung bakit ngayon, for 17 years, nandito po ako. At saka parang hindi isang apoy na lagablab biglang patay. Talagang sinusustain ang pagtahak patungo sa katarungan. Totoo po yun. Nakita ko dito talaga yung fulfillment na ang ginagawa mo, ang gagawin mo sa forensics ay merong resulta. Hindi lang para doon sa kliyente mo, kundi para sa bayan. Nakikita mo na merong palang katuturan ang forensic science. Bakit hanggang ngayon nandito ka pa sa PAO? Ang dami nag-offer sa'yo. Balita ko, si Ed Sarno nag-offer sa'yo. At may mga gandang offer sa'yo somewhere else. Pero nandito ka pa rin po sa Pilipinas at sa Public Attorney's Office. Ito yung way of giving back doon sa society. Kasi yung pinagdaanan kong hirap, hindi naman posible yan kung walang tumulong sa akin. May mga taong tumulong sa akin along the way. Wala akong pera para mag-aral ng medisina pero nakakuha ako ng scholarship. Saan? Sa gobyerno. Tinulungan din ako ng gobyerno. May mga taong tumulong sa akin along the way. Noong naging doktor na ako, gusto ko maging abogado, nagtrabaho ako sa mga
iba-ibang institusyon. Tinulungan nila ako para ako kumita ng pera pambayad ko ng sarili kong tuition fee. Hanggang natapos ko yung pagiging abogado na maraming tumulong sa akin. So, sa pakiramdam ko, hindi naman po pwede na yung nakuha kong mga degrees na yon, profesyon na yon, ay para sa akin lang o para lang sa pamilya ko. Kumbaga, inihahandog mo, binabalik mo lamang sa mamamayang Pilipino kung anong binigay sa'yo ng mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng mga institusyon na tumulong sa'yo na marating at tugatog ng tagumpay ng iyong profesyon. Palagi kong inaalala yung sinabi ni Marcos Aurelius na it should be for the common good. At kailangan meron kang attitude of gratitude. Ibig sabihin, palagi ka nagpapasalamat. At yung ginagawa ko na ito sa Public Attorney's Office, yung magbigay ng libreng forensic services sa mga mahihirap. Ito yung attitude of gratitude na nagpapasalamat ako sa taong bayan. Dahil lang nagbayad ng tuition fee ko noon sa pagiging doktor. Okay, ay taong bayan ito. Taong bayan. Ngayon, ano naman ang terms of preference mo, standpoint mo sa paggamit ng forensic evidence sa mga kaso? Tingin ko ito yung great equalizer eh. Dahil sa korte, ang labanan dito, ebidensya eh. Ang mahihirap, walang kakayanan niya na kumuha ng forensic expert eh. Kaya bang bayaran niya ng mga mahihirap? Hindi. So, saan pupunta itong mga mahihirap na ito? Meron silang libreng abogado na lalaban sa kanila. Pero sino mag-gather ng evidence? Sino mag-i-interpret ng evidence? Wala. Sa tingin ko, pagka meron ka mga forensic experts at ito ay libre at ito ay may bibigay mo sa mga mahihirap, malaki ang maitutulong mo sa kliyente at sa hustisya in general. Dahil dito, nakikita mo na merong equalizer na mag-i-equalize dito sa mahihirap at doon sa mayayaman. Nakita natin sa maraming kaso nito na binangga natin na mayayaman dito, mga politiko. Kumbaga, ang PAW ang naging lakas ng mahihirap sa Opo. pamamagitan ng forensic science. Yun ho ang objective natin dito sa yung forensic laboratory natin eh. Bigyan ng libreng forensic services sila para maipaglaban nila ang mga karapatan nila. Mabigyan ng social justice. Anong masasabi mo naman sa justice system ng ating bansa bilang abogado? Titingnan mo lang dito kung ano yung mga programa ng United Nations sa ibang bansa dito sa Pilipinas. Eh. Ang gusto nila dito, rule of law. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, malaki problema natin sa justice system natin dito. Unang-una dyan, yung corruption. Makikita mo na, alam natin na mayroong corruption going on sa judiciary. Ganon din sa prosecution side. No? Sa Public Attorney's Office, kaya nga ako nagtagal dito dahil wala ako nakitang corruption dito. Libre ang serbisyo eh. Bukod sa libre ang serbisyo, maayos ang paghawak ng pera dito sa Public Attorney's Office. At nakita ko, napupunta ito sa mga kliyente, napupunta ito sa mga pansweldo at sa pangangailangan ng mga empleyado dito para makapagsilbi sa bayan. No? Tingin ko napaka-importante ng rule of law yung justice system natin dito dahil ito yung ugat ng bukod sa kahirapan. Pag wala silang nakitang hustisya, no? Ito na yung magiging ugat ng rebellion eh. Rebellion, criminality, no? Kabit-kabit na yun eh. So napaka-importante na maayos ang justice system. Kung magpapatuloy ang corruption, magpapatuloy ang misguided justice, hindi matatapos itong rebellion, hindi matatapos itong criminality dito sa bansa natin. Kaya kailangan maayos itong justice system natin. Saka, Doc, itong justice system intertwined with economic development. Kapag hindi naayos ang justice system, apektado economy. Kasi mga investors, tatama rin mag-invest. Kaya po yung mga makikita ninyo dun sa mga CSR, yung corporate social responsibilities ng ibang mga multinational companies, nag-i-invest sila sa rule of law. Kasi gusto nila magkaroon ng kapanatagan, ng peace, ang isang bansa para umunlad din yung kanilang mga negosyo. Yun, tama yun eh. Tama sa Singapore, ang higpit, di ba? Talagang pag nagkasala, hanggang sa death penalty nga, meron pa dun eh. Kumbaga talagang paparusahan ang may sala. Ako, pabor ako sa death penalty. Bakit? Kasi sa death penalty, paraan ito para maipakita mo na you are serious with giving justice, with rendering justice.
Pero dapat matibay ang justice system. Baka naman ang mabitay, walang kasalanan. Totoo po yun. Kaya naman may PAW. Totoo po yun. No? Ang kailangan talaga ay maayos ang justice system mo. No? Katulad sa, tingnan natin yung kaso doon sa Amerika. Sa Amerika, makikita mo yung mga napapatunayan na wala palang kasalanan, matagal na nakakulong. Kung sa Amerika, nangyayari yun, dito pa kaya sa atin, na maraming kinakasuhan na wala namang kasalanan. At meron namang, may kasalanan, nakakalabas. Yun nga po. Nakakalungkot, di ba? Baligtad, ano? Ngayon naman, pumasok naman tayo sa tinatawag na healthcare system bilang doktor. Sa larangan ba, healthcare system ng bansa napag-iiwanan ba tayo ng ibang bansa, Dok? Naiwan na tayo doon kasi makikita mo naman dito, nabubulok ang gamot sa bodega, hindi na nakakarating sa tao. No? Pag pumunta ka sa health center, walang doktor, walang nurse. Maaring dito sa Metro Manila, meron. Pero pag pumunta ka sa mga malalayong lugar, wala po doon. Nagkaroon ng doctors to the barrios nung panahon ni... Marcos, meron. Opo. Nagkaroon po ng mga doktor noon. Pero hindi sustainable. Hindi nila na-sustain yung project na yun. Parang kay Let's Do It, si Dr. Plavier. Pero hindi natuloy Natigil din, Natigil din po yun dahil wala na siya. Hindi na-sustain yung dahil hindi na binigyan ng pondo. Meron po ngayon pangilan-ngilan na nakikita ninyo na pupunta yung mga doktor dito dahil doon sa yung scholarship nila at pinadala sila sa mga probinsya. Pero 1-2 taon tapos na po. Hindi na susustain, no? Kinakailangan doon, kunin natin yung best practices sa ibang bansa. Merong isang maliit na bansa dyan, naalala ko yung history ng itong bansang ito. Naipit sa nagumpugang malalaking Alala ko yan, letter powers. C yan. Dahil sa naipit sila, hindi nag-develop yung healthcare system nila. Dahil wala silang pondo, walang nagbibigay sa kanila ng pera, nag-develop sila ng sariling healthcare system. Nagbuo sila ng sariling pharmaceutical company, gumawa sila ng sariling gamot. Pinag-aral nila ng libre ang mga doktor at binigay nila na libre ang serbisyo ng mga doktor na ito. Makikita mo doon, kung ito ay tatransport natin dito sa Pilipinas at mga doktor ay pag-aarali mo ng libre at bibigyan mo sila ng trabaho pagkatapos nilang gumraduate at bibigyan mo sila ng sweldo. Hindi sila mag-aalisan, hindi magkakaroon ng brain drain. Meron opportunities dito At magbibigay sila ng libreng serbisyo sa mga Pilipino. Napakaganda ang healthcare system mo. Oo nga. Kung meron ka sariling pharmaceutical company, ang gobyerno dito, at nagmamanufacture ng mga gamot, at maibibigay mo ng libre ito sa tao, pwede mong gawin ito dito sa Pilipinas. Saka, kung may libreng public attorney, dapat may libreng doktor. Yun diba? po. Kung ito ay kinaya dito sa Public Attorney's Office. Budget ng PAW, 4 billion a year lamang, pansweldo. O sa healthcare natin, barya lang ng healthcare natin ang pondo ng PAW. Dapat bawat baryo, kung may libreng public attorney, may libreng doktor. Libreng nurse, libreng midwife, libreng medtech. Palagi ko po kakayanin yan Kung pag-aarali mo ng libre itong mga ito, bibigyan mo ng trabaho yan pagkatapos gumraduate, i-deploy mo sa mga probinsya, kaya pong gawin yung ginawa nitong bansa na ito na binanggit ko kanina. Kung aayain ka ba ng bagong presidente, Dr. Erpe, na gawin kang bagong Secretary of Health, tatanggapin mo? Marami hong mas magagaling sa akin. Maaari ko silang tulungan, bumuo ng isang healthcare system na we can be proud of. Tutulungan ko yung bagong health secretary. Sa loob ng 2 dekada, Dr. Erpe, marami kang dinaanan ng mga pagsubok, paninira, pamumula. Marami ding marites noon, marites, marites ang tawag. Paano mo kinakaya at ng iyong pamilya, yung mga paninira na yan, ang mga chismosa, ng mga latest, mga marites na yan, Dr. Erpe? Palagay ko naman kung hindi ka siraan, kung hindi ka banata ng iba, siguro wala kang nagawa. Ibig sabihin, wala kang nagawa para sa bayan, wala kang nagawa para sa mga kababayan mo. Kaya hindi ka nila binabanatan. Yung may mga ginagawang makabuluhan sa mundong ito at makabuluhan para sa mga kababayan natin, yun ang mga binabanatan. Kaya masaya ako pag binabanatan nila ako. Ibig sabihin, meron akong ginagawang tama. Hindi ka ba nagsisisi na kung minsan para kang si Gabby Concepcion na ginagawa ng istorya ng ilan dyan, ng mga chismosa. Ginagawa kang parang artista. Hindi naman tayo makapasok sa showbiz. So, mas maganda na siguro dito sa public service.
Dahil sa paninindigan natin, Dr. Erpe, malalaki at makapangyarihan tao. Sa lipunang ating ginagalawan ang iyong binangga at binangga ng PAW. At kapwa tayong lahat pinagsaluhan ang mga pangungutya, paninira, character assassinations. Dumating din ang punto na pinabubuwag ang PAW Forensic Laboratory Division, pati yung team mo, mawawalan ka na ng assistant doctors, wala na yung mga nurses na yan. Subalit, ang nanaig ay kabutihan at hindi ang kasamaan. Sapagkat alam ko, nais nating maglingkod sa hustisya. Pero ano ba ang masasabi mo sa taong bayan na commitment mo sa kabila ng maraming pag-uusig na dinanas mo dito sa Public Attorney's Office? Palagay ko, alam na ng taong bayan kung ano yung commitment ko eh. Dahil 17 years na ako dito sa Public Attorney's Office at hindi ako nawala. Tumulong ako para mabigyan ng hustisya yung mga kliyente ng PAW. No? At ipagpapatuloy natin dito hanggat kaya natin, no? Hanggat mag-retire tayo. At pagkatapos naman ng serbisyo natin, meron na tayong mga na-train na mga bagong doktor, na mga bagong forensic experts. No? At sila magpapatuloy nito. Kaya doon po sa mga kliyente ng PAW, no? Huwag ho kayong panghinaan ng loob dahil tuloy-tuloy po ang serbisyo ng Public Attorney's Office ng PAW Forensic Laboratory. Tutulungan po kayo na mabigyan ng hustisya yung mga kaso ninyo, ang inyong mga anak na biktima at yung mga kamag-anak ninyo na nabiktima. Patuloy po namin tutulungan. Ayan po ang paninindigan, ambag, opinyon ni Attorney and Dr. Erwin P. Erpe. Alam nyo, kailangan nating malaman ang mga kasaysayan ng mga taong pwedeng maging uliran ng ating kabataan para sa mga susunod na henerasyon. Mabuhay po kayong lahat. Diyan po nagtatapos ang hashtag PAW ng mamamayan. Pilipinas, Pilipinas, isulong magandang bukas. Kahirapan ay magwawakas upang kaunlaran.